car wash, sigurado to. Sa car wash, mapapasok to ng tubig. Hindi siya nakabalot ng shrinkable tube and wala siyang battery terminal. Prone to sa baha. Now, papakita ko sa inyo yung difference ng wirings nitong PCX, yung kanyang current wirings ng MDL tsaka horn. Papakita ko sa inyo yung difference ng before and after. Ayan. Dahil maraming nagme-message, nag-i-inquire, nanghihingi ng sample ng wirings. So ganun talaga yung mga motorcycle user na medikuloso sa mga wirings ay naghahanap ng sample ng wirings. So ngayon, natsyempuhan natin, may wirings, ano tayo dito, rewiring. Ayan. Ang naka-install sa kanya, ilaw, busina. Okay? So pakita ko yung before and yung after ng rewiring, kung ano yung changes na mangyayari. Okay? So papakita natin ngayon kung ano yung layout, tsaka yung position ng horn, tsaka yung position ng ilaw. Okay? So ito ay for ano lang, reference nyo lang. Okay? So start tayo dito sa battery. Okay. May hanapin natin. May fuse box to? Hindi sure. Alright. Kakaway ka muna. Kakaway ka. Papakita kita. Hindi. Ayaw. So ayaw na magpakita ni sir. So hanapin natin kung may fuse box. Normally kasi dito kami naglalagay ng fuse box malapit sa battery. Okay? Para kung magkaroon ng mangat-ngat man ng daga, yung malapit dito ay hindi magso-short, puputok agad yung fuse dito. Okay, pero dito wala tayong nakikitang fuse box. Okay, and one thing, ayan, hindi siya nakabalot ng shrinkable tube and wala siyang battery terminal. Ayan, so ito nakatap dito, ayan, nakasingit dito sa battery terminal, negative and positive. Okay, and ito yung kanyang relay. Ayan, nandito sa ilalim, nandito sa part na to. Ito prone to sa baha. Ayan. So pag nalusong sa baha or may madaanan na malalim, tapos pumasok yung tumalsik yung tubig dito, prone to sa nakalawangin. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, may kalawang na nga siya. Pakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari dyan katagalan. Okay? Ayan, so nandito, ayan. Okay? Ayan yung kanyang current status ng wirings. Okay? Ayan, ito yung balas ng mini driving light. Ayan. Ayan guys, so okay, ito yung current. Ito. Ayan. Paula, pasuyo nga. Pakihugot nga. Ito, nahugot ko na pala. Ayan. Ito pa hugot. Ayan. Okay. Ayan, ganun mo. Yung isa. Ayan. Ito yung isang mangyayari dyan guys. Okay naman tong relay na to. So wala naman problema dito sa relay na to. Okay naman to kasi 5 pin.
Okay naman to, ilang amps. Okay naman to, 80 amps. So maganda naman to. Okay. So yun lang, pag nabasa siya, so kung nakaposition niya ng ganyan at may tubig na tumalsik, mababasa and kakalawangin siya hanggang sa bumigay na yung coil dito sa loob. Ayan. Okay, kaya pag ganito, yung mga relay talaga mas advisable na sa upper part ng mga motor. Okay, so ito, yan, meron na din, nakakalawang na rin. Okay, and yan. Eto, ang magiging problema nito, tubig din yung horn sa pagkakaposisyon na to. Yan. Car wash, sigurado to. Sa car wash, mapapasok to ng tubig. Ang snail horn ay hindi pwedeng mapasok ng tubig to dahil masisira. Okay? So, i-reposition natin yan. Kaya medyo mahina to, tingin ko may tubig na rin to kahit pa paano. Malakas to nung bago, ano? O yan, so malakas yan nung bagong install. Ngayon medyo mahina na siya. Ayan, ito pala yung isa. Ayan. So parehong prone sa ano to, sa tubig. Okay. Ayan. So mamaya papakita ko sa inyo yung after ng rewiring. So ito yung kanyang switch ng mini driving light. Ito sa horn, ano? Tama yan, left and right. Yung switch okay naman yan. Papalit lang tayo, magkakabit lang tayo ng OEM switch na may passing. Okay, so yun, gagawin na para matapos ng mga alas 12 ng gabi. Ayan. Dahil ano na eh. Anong oras na, Pau? Na oras na? 5? 5. Ayan. 5. So pagka yung gagawin natin dito, OEM package, ano yun eh, 5 to 6 hours. So 5, mga 10, no? So mga 10. Sigurado kaya mo makita sa camera? Alright. So, ayan. So, tapos na. I-rewiring na. So, silipin natin kung ano na yung itsura ngayon. Okay. So, kanina, ayan, andito yung mga wirings. Kita nyo naman dun sa video. Ngayon, tara, silipin natin. So, magsimula tayo dito sa taas. Ayan. Okay. So nakakabit na natin yung OEM left switch. Meron na siyang passing button. And kanina yung horn selector niya nandito. Ngayon nandito na siya sa red button nito. So pwede bang ano? Pwede bang buhayin? Ayan. Testingin natin ha. Para mas makita nyo. So, from stock, while driving, pagka kinlik nyo to, pinush nyo, loud horn na siya. Yan. And lumakas na yung kanyang horn. Kanina, ano yan eh, pot-pot na. Para nang nagtitinda ng tinapay. Tama ba, sir? George, ano nga, start mo. Start. Ano mo nga, sir. Yan. Yan, mas lalo pang lumakas. And yung mini driving light button niya kanina nandito. Ngayon, nandito na siya sa ilalim. So, mas reachable, mas madaling gamitin while driving, low beam, high beam. Ayan, low beam, high beam. Diba? So madali na siyang gamitin. So before dito sa taas,
I think parang inaalis pa yata yung kamay. Parang bumibitaw ka pa yata dito, no? Ganun na lang. Ayan, so ngayon mas madali na siya, mas reachable na siya. Alright, and punta naman tayo dito. Ayan, so kanina may nakita ba kayong fuse box? Kanina? Wala, ano? Ayan. So, wala sila. Nakaregto lang sa baterya. Walang fuse box, ano? Alright? Yun. So, ngayon, nilagyan na natin ng fuse box. Circuit brand. Ito. Ayan. So, additional safety, pictures, guys, ha? And, so, halos makaramihan naman gumagamit na ng fuse box. Oh, yun. And, ayan, naka-terminal na yung mga negative supply. Ayan, naka-terminal na siya. Okay, safe na siya, tapos matibay. Ayan. Okay. And, so, papunta na tayo doon sa harapan. Okay. So, yung wires, ayan. Ayan na siya. Okay, nakasunod siya sa main harness. Okay, and yung busina naman kanina nando sa ilalim, prone siya mapasukan ng tubig. Ngayon nandito na siya. Ayan. Dito sa loob yung isa. Okay. Tagon-tago. And then ito yung isa. Dito nakaharap. Ayan. Dito na nakaharap yan. In case na magpa-carwash ka man, o may tumalsik na malakas na water na pressure, yan, safe pa rin yan. Okay, so sa part na to talagang ang makakasira na lang dito, daga. Yan. Daga na lang ang makakapagpagalaw dyan. Alright, next, yung eto na yung relay tsaka balas. Dito na sa taas yung relay tsaka yung balas. So kanina nandun yan sa baba. So dito kahit umulan, ayan, kahit umulan, magpa-carwash, hindi na yan mababasa. Okay? Ayan. Tapos, nagpapalit na rin pala siya ng helix, ano? Ayan, so pinalitan na rin pala yung kanyang mini driving light. Helix Duo yung pinalit na natin, 40 watts. And pati yung bracket. Ito na yung gamit natin ngayon. Okay, stainless. Medyo pricey nga lang yung bracket. Pero yung nakakabit kanina sa kanyang bracket, eto. So, mura to guys. Pero, tingnan natin. Ayan. Nagkaroon na rin siya ng konting scratch. Ayan. Okay. Yun. Overall, okay na. Ano, papakita kita, mabilis lang. Ha? Lapit ka konti. Hihingin lang natin yung ano nga yun, yung hatol mo dito sa ginawa. Oh, kamusta naman, sir? Ano naman ang judge mo dito? Okay, sir. Goods yung trabaho. Ayos. Kasi yung wire talaga yung inaano ko. Iwas sunog. Concern. Yan. Kaya pina-rewiring mo na. Okay. So, approve ba? Approve? Approve. Ayan. Sulit naman kung magtitip na. Hindi, joke lang yun, ha. Joke lang. Alright. Ayan. Okay. So, ayan guys. Kung gusto nyo mag-avail ng ganitong setup, ayan, direct message lang po sa aming Facebook page, Ekamatic Motoworks. Yung shop namin is located at Grand Riverstone, Dita, Santa Rosa, Laguna. Yung ginawa dito is OEM package number 1, yung setup na to. OEM full package number 1 pag ganitong setup. Okay? So, yun. Thank you for watching. Ride safe and God bless.